Tem uma coisa acontecendo dentro da Rússia que devia preocupar Putin mais do que qualquer. As tropas russas tomaram Pokrovsk. At maaring wala namang ibig sabihin sa'yo ang pangalang ito. Pero sa loob ng Rusya, dapat malaking bagay ito. Ang Pokrovsk ang lungsod na ipinangako ni Putin na sasakupin. Ang sentrong sinabi niya na magbubukas ng daan para sa Rusya ay dapat lalamunin ang natitirang silangang Ukraine. Ikinatuwa ito ng propaganda. Ito na ang pagbaligtad ng sitwasyon. Ito ang patunay na ang makinang pandigma ng Rusya ay sa wakas nabutas na ang depensa ng Ukraine. Pero dumating ang sumunod na buwan. At sumunod pa, ang pintong akala nilang bubukas, hindi talaga nagbukas. At yung dapat sana'y pinakamalaking tagumpay ni Putin sa taon, Ay nagbunyag ng eksaktong kabaliktaran. masakop ang pinakamahalagang lungsod sa digmaan. Halos walang naidulot na pagbabago. Dahil ang hungkag na tagumpay na ito ay nagbunyag ng isang bagay na 4 na taon nang tinatangkang itago ni Putin. At ang bagay na yon ay wala sa larangan ng labanan. Nasa loob mismo ng Rusya. Para maintindihan kung bakit ito mabigat, kailangan mong malaman ang kahalagahan ng Pokrovsk. Hindi lang ito lungsod, ito ang sentro ng lohistika. Ang punto kung saan nagtatagpo ang iba't ibang mga daan ng supply. Ang may kontrol sa Pokrovsk ang nagkokontrol sa daloy ng lahat ng papasok at palabas sa malaking bahagi ng silangan. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga general ng Russia na kapag bumagsak ang lungsod, babagsak din ang natitirang depensa ng Ukraine. Parang domino. Kaya ginugol ni Putin na mahigit 1 taon sa pagbuhos ng lahat ng meron siya laban dito. Hindi niya ito inilihim sa sarili niya mga tao. Sa dulo ng nakaraang taon, lumabas si Putin at sinabing kalahati ng lungsod ay nakuha na at ilang linggo na lang ang kailangan. Nababagsak ang Pokrovsk bago magtaglamig. Ginawa niyang personal na pangako ang lungsod na iyon. Ipinusta niya ang sarili niyang kredibilidad dito. At dito nagsisimula ang problema. Kasi inabot ng halos 2 taon ang Rusya para umabante ng wala pang 50 kilometro sa rehiyong ito. Para magkaroon ka ng ideya kung ano ang ibig sabihin nito, mas mabagal pa ito kaysa sa pinakamadugong opensiba noong unang digmaang pandigdig. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, libu-libong sundalo ang namatay araw-araw para sa ilang metro ng putik. Dahil ang hukbong Ruso sa mismong ika-21 siglo, kahit may mga drone at satellite ay mas mabagal pa ang pag-usad kaysa noon. Dumating at lumipas na ang taglamig na itinakda ni Putin bilang deadline. Nanatiling nakatayo ang lungsod ng ilang buwan. Pagbagsak nito, may nangyaring di inaasahan ng sinuman sa propaganda ng Russia. Wala. Hindi gumalaw ang linya ng labanan. Hindi bumagsak ang domino. Ang pintuang dapat mabuksan ay nanatiling sarado. Ang mga general na nangakong babagsak ang Ukraine ay napatingin sa mapang halos hindi nagbago ang kulay. Kung ang pagsakop sa pinakamahalagang lungsod ay walang nababago, hindi yun lakas. Simptomas yun ng mas malaking problema. Kung ganitong diretsong pagsusuri ng bigmaan ang gusto mo, mag-subscribe sa channel. Iyan mismo ang ginagawa natin dito. Habang humihinto ang Rusya, patuloy naman ang Ukraine. Ayon sa commander ng hukbong sandatahan ng Ukraine, sa loob ng 30 araw nabawi ng mga puwersa ng Ukraine ang halos 400 kilometro kwadrado ng teritoryo. Sa madaling salita, ang panig na dapat sumusulong ay siya palang umaatras. Ang panig na dapat sana'y bumabagsak ang nakakabawi ng teritoryo. Ipinapakita ng kasalukuyang pagsulong ng Rusya ang buong kwento. Kalimutan mo na ang mga larawan ng mga hanay ng tangke na dumadaan sa bukas na parang. Tapos na yon. Ngayon, ang pagsulong ng mga Ruso ay ginagawa ng maliliit na grupo. Minsan 1 o 2 lang. Sumisingit sila ng naglalakad, Nagtatago sa mga basement at guho, sinusubukang hindi mapansin ng mga drone na nagbabantay sa bawat metro ng kalangitan. Ang makinang pandigma na dapat sana'y dudurog sa Ukraine ay nauwi sa ganito. Mga lalaking nag-iisa, naglalakad, nagdarasal na huwag silang mapansin. Hindi ito isang opensiba. Isa itong desperadong infiltrasyon. Nagbubukas ito ng isang malinaw na tanong. Kung hindi na kayang sakupin ng Rusya ang teritoryo sa tradisyonal na paraan gamit ang dahas, paano pa nila planong manalo sa digmaang ito? Isa lang palagi ang sagot. Ubusan.
Hindi layunin ni Putin na maging mas matalino sa Ukraine, kundi maging mas malaki. Simple at malupit ang ideya. Mas marami talagang tao ang Rusya, kaya ang plano ay palitan lang ng sundalo, kapalit ng sundalo, talo kapalit ng talo, hanggang sa wala ng natitirang makakalaban ang kabila. Hindi mahalaga kung ilang Ruso ang mamatay. Basta maubos muna ang Ukranyano. Ilagay lang ang tao sa problema hanggang mawala ito. Pero lumitaw na ang mga senyales ng hindi pagkakatugma sa bilang na yan. At nakakatakot ang mga numero. Ang mga analista na malapit na sumusubaybay sa digmaang Ruso ay nagsimulang magbabala na sa unang pagkakataon, maaring mas mabilis na nawawala ng mga sundalo ang Rusya kaysa sa kaya nitong mag-recruit ng mga bago. Huminto ka at isipin ang kahulugan nito. Para sa estratehiyang umaasalang sa dami ng tao kaysa kalaban, tila nabibiyak na ang pundasyon. At hindi dahil sa kakulangan ng pagsubok. Nag-aalok ang Rusya ng katumbas ng $80,000 para sa mga pipirma ng kontrata para lumaban. Iyan ay higit 4 na beses ng karaniwang sahod ng isang Ruso sa loob ng isang taon. Isa itong kayamanan. Kahit ganon, bumaba pa rin ng 20% ang pagre-recruit sa simula ng taon. Kumpara noong nakaraang taon. Nakahain ng pera mas mataas kaysa dati. Hindi na talaga dinadampot ng mga lalaki ito. Para mapunan ang nababawasan nilang hanay, kinakalakal na ng Rusya ang natitira. Ngayon, isang malaking bahagi ng mga bagong recruit ay nagmumula sa mga pinakamahina na grupo ng lipunan. Mga bilanggo na pinalaya mula sa kulungan para diretsong ipadala sa harapan. Mga taong may utang, pumapayag sa digmaan para mapatawad ang utang nila. Mga imigrante na pinipilit. Isama mo pa ang mga sundalong ipinadala ng Hilagang Korea para lumaban sa digmaang hindi naman kanila. Hindi ito ang asal ng isang malusog at kumpiyansang hukbo. Ito ang ginagawa ng isang hukbo kapag desperado na silang mapunan ang mga nalalagas bago pa man ito mangyari. At hindi nila ito nagagawa, pero may isang detalye na nagpapatunay na alam mismo ng Kremlin kung gaano kalaki ang problema. Ang totoo, pwedeng lutasin ni Putin ang kakulangan sa tao sa isang pirma lang. Maaari siyang magdeklara ng pangkalahatang mobilisasyon at piliting sumali ang lahat. Mapupuno niya ang hukbo ng mga tao sa loob lang ng isang buwan. Pero hindi niya ginagawa. Ang dahilan? Takot. Dahil noong huling beses na sinubukan niyang gawin ang ganito, daan-daang libong Ruso ang nag-empake at tumakas palabas ng bansa magdamag imbes na kumuha ng armas. Kaya isipin mo ang sitwasyon. Mas natatakot si Putin sa reaksyon ng sarili niyang mga tao kaysa mawala ng sundalo sa labanan. Siya ang dapat nasa rurok ng kapangyarihan. At ang lamat ay hindi lang nasa karaniwang mamamayan. Nasa mga taong tumuhong magtayo ng lahat ng ito. May lalaking ang pangalan ay Igor Girkin. Mahalaga ang pangalan niya dahil hindi siya kaaway ni Putin noon. Si Girkin ay isa sa mga pangunahing tao sa aneksasyon ng Crimea noong 2014. Isa siya sa mga taong tumulong magpatayo ng proyektong pandigma na nagdala sa Russia sa ganitong kalagayan. Kasama siya sa grupo at pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita. Tinawag niyang palpak si Putin. Diretsahan niyang sinabi na hindi kakayanin ng Russia ang 6 pang taon ng ganitong pamahalaan. Sinabi niyang duwag at walang kwenta si Putin. At alam mo ba kung anong nangyari sa kanya? Ipinahuli siya ni Putin at hindi lang basta yon. Ipinagbawal din ng hatol kay Girkin na mag-access ng internet para tuluyan siyang patahimikin. Ang lalaking tumulong kay Putin sa kupin ng Crimea ay ngayon nakakulong at bawal magsalita dahil tumalikod sa kanyang pinuno. Kapag mismong tumulong sa iyo sa pagbuo ng kapangyarihan mo ay tinawag kang bigo. May isang bagay na nabasag sa kaibuturan. Pero kahit makuha mong mga tao, iyan ang bahagi ng problema. Kailangan mo pa rin ng pera para pondohan ang digmaan. Isa lang ang pangalan ng pera ng Rusya. Langis. Ang langis ang nagpapagana sa budget ng gobyerno na ginagamit sa pasweldo ng sundalo at pagbili ng misil. Kapag tinigil ang langis, natitigil din ang digmaan. At yan mismo nagpasya ang Ukranya na tumutok.
Sa mga nakaraang buwan, ang mga drone ng Ukraine ay lumilipad ng daan-daang kilometro papasok sa teritoryo ng Rusya at inaatake ang mga refinery. Mga lugar kung saan ang krudong langis ay nagiging magagamit na fuel at hindi lang ito isang atake. Sa isang buwan, mahigit 30 ganitong pag-atake ang naganap, pinakamarami simula ng digmaan. Malaki at nasusukat ang epekto nito. Блядь! Нихуя себе! Bumagsak ang produksyon ng gasolina ng Rusya sa pinakamababang antas sa halos 20 taon. Ang mga higanteng refinerya na nagsusupply sa buong mga reyon ay basta na lang tumigil sa operasyon. Dito, nagaganap ang eksenang sumasalamin sa lahat. Ang Rusya, isa sa pinakamalaking tagaluwas ng gasolina sa mundo, bansang yumaman sa benta ng enerhiya worldwide. Kinailangan nilang magsimulang mag-angkat ng gasolina sa pamamagitan ng barko. Ang bansang nagsusupply ng kalahati ng mundo ay hindi na kayang supplyan ang sarili nito. At hindi lang ito sa record ng gobyerno. Dumating na ito sa totoong buhay. Sa maraming rehiyon ng Rusya, nagsimula na makaranas ang mga driver ng walang katapusang pila. Maraming gasolinahan ang naubusan ng panindang gasolina. Ang digmaan na dapat ay malayo dun sa Ukraine ay lumitaw na sa gasolinahan sa kanto. At hindi lang sa fuel natatapos ang problema. Inamin na rin ng gobyerno ng Rusya na bumagal ang ekonomiya. Binaba ang opisyal na inaasahang paglago ngayong taon mula mahigit 1% hanggang mas mababa sa 0.5%. Umabot pa sa puntong lumiit ang ekonomiya sa simula ng taon. Ang pagtaas ng presyo ng langis sa ibang bansa dahil sa tensyon sa gitnang silangan ay pansamantalang tumutulong punan ang ilang butas sa pondo. Pero pansamantalang ginhawa lang ito. At ang pinsala sa mga refinery ay estruktural. Tanggalin mo ang langis sa usapan. At ang natitira ay ekonomiyang hirap sa maraming larangan ng sabay-sabay. Kaya tingnan mo kung saan nakarating si Putin. Nakabalaho ang linya ng labanan. Nawala na ang mga sundalo kahit na may malaking pera sa mesa. At ngayon, mismong pera na nagpapalakad ng lahat, nauubos na sa pinagmumulan. Yung tatlong bagay na sumuporta sa digmaang ito ng 4 na taon ay sabay-sabay nang bumibigay. At doon lumitaw ang tanong, ano pa ang magagawa ng leader na nawala ng gamit? Pero na hindi talaga pwedeng aminin ang pagkatalo sa sariling bayan? Sobra naman kung magpakitang lakas ka sa iba. Dito na talaga nagiging delikado ang kwento. Kung hindi na kayang manalo ni Putin sa labanan at hindi niya ito masabi sa mga Ruso, kailangan niya ng bagong imahe ng kapangyarihan. Isang bagay na magpapaniwala sa mundo, lalo na sa kanyang mga tao, na siya pa rin ang may kapangyarihan. Na siya ay malakas pa rin. Na siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. At doon na nga nagsimulang bumagsak ang mga drone ng Russia sa kabila ng hangganan sa loob ng NATO. Noong Mayo, isang drone ng Russia ang tumawid sa hangganan at tumama sa apartment building sa Galaxia, Romania. 2 ang nasugatan. At ito ay may makasaysayang bigat na madaling mapalampas. Ito ang unang pagkakataon sa halos 4 na taong digmaan na unang pagkakataon na may nasaktan na tao sa loob ng teritoryo ng NATO dahil sa isang drone ng Rusya. Ang kinatatakutang linyang tawirin ng mundo ay natawid na. Hindi basta-bastang bansa ang Romania sa kwentong ito. Kasapi ito ng NATO. Ayon sa patakaran ng alyansa, ang pag-atake sa isang miyembro ay maaring ituring na pag-atake sa lahat ng 32. At hindi natatangi ang kaso ng Romania. May mga drone na bumabagsak at lumalabag sa impapawid ng Polonia, Estonia at Letonia paulit-ulit nitong mga nakaraang buwan. Huminto ka at pag-isipan mo kung ano ang ipinapakita nito. Tingnan mo, sobrang tindi ng digmaan at dami ng drone na lumilipad, umaapaw na sa mga hangganan. Pumapasok na sa mga bansang hindi nakikidigma. At sa parehong panahon, nagbanta ang Rusya na magsasagawa ng sistematikong pag-atake laban sa kabisera ng Ukraine. Nagsagawa sila ng mga ehersisyong militar gamit ang kanilang mga puwersang nuklear. Paalala, sila ang may pinakamalaking arsenal ng mga bombang atomika sa mundo. At alam mo ba kung ano ang nasa likod nito? Ang Estados Unidos. Dahil ang Estados Unidos ang malaking hadlang sa Rusya. Pero, ngayon, hati ang atensyon nila.
Bahagyang nakatuon sila sa digmaan laban sa Iran. Nag-ambag ito ng pagkaantala ng pagpapadala ng depensa sa himpapawid para sa Ukraine. Nakita ni Putin dito ang isang pagkakataon, isang sandali kung kailan ang mundo ay nakatingin sa ibang direksyon. At nagpasya siyang kumilos. Pero hindi lang nanood ang OTAN. Pinabilis ng alyansa ang pagpapadala ng mga depensang panghimpapawid sa silangang hangganan. At naglunsad sila ng isang buong operasyon para bantayan at protektahan ang tagilirang iyon. Ang mga bansang dating tinitingnang problema ng iba ang digmaan, na yon ay nagmamadaling protektahan ang sariling himpapawid. Isang imperyong lumalangit-ngit mula sa loob. Walang sundalo, walang fuel, walang pag-usad. Sa kabila, ang pinakamalaking alyansang militar sa kasaysayan ng mundo. Kumikilos, nag-aarmas, naghahanda. Palapit ng palapit ang dalawa sa isa't isa. Nakikita mo ba kung gaano ito kalaki? Ang pinakamalaking panalo ng mga Ruso ngayong taon ay halos walang nabago. Tumigil na ang pagdating ng mga sundalo kahit pa nag-aalok si Putin ng malaking pera. At ang langis, Na siyang nagpopondo sa buong digmaan ay inaatake na ngayon. napilitan ng Rusya bumili ng gasolina sa ibang bansa. Lahat ng sumuporta sa digmaang ito sa loob ng 4 na taon ay bumibigay na. Sabay-sabay. Diyan talaga galing ang panganib. Dahil hindi kayang aminin ng lalaki ang pagkatalo at wala na siyang kasangkapan, kailangan niyang ibang paraan para ipakita ang lakas niya. Hindi para sa Ukraine, kundi para sa sarili niyang mga tao. At iyan mismo ang nagpapaliwanag kung bakit may mga drone na tumatawid sa hangganan ng NATO. Ang mga banta laban sa kabisera ng Ukraine. Ang mga ehersisyong nuklear. Hindi na si Putin ang nasa rurok ng lakas. Ito ang natira kapag nabigo na ang lahat. Walang mas tumpak na naglarawan sa kalagayan ni Putin kundi si Zelensky ilang araw ang nakalipas. Sinabi niya na hindi natatakot si Putin sa Ukraine, NATO o mga parusa. Ang tunay na kinatatakutan ni Putin Ay darating ang araw na ang 1 milyong sundalong Ruso ay uwi sa kanilang tahanan at magtatanong ng isang bagay. para saan ba tayo lumaban? Ngayon, gusto ko malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba ang pag-eskalang ito ni Putin laban sa kanluran ay malamig na kalkulasyon ng isang estrategista o desperasyon ng isang taong wala ng kontrol? Ilagay mo sa ibaba kung ano ang palagay mo. Hanggang sa susunod na video.